Miss Raisa May Dizon, abay unexpectedly, no? Hindi niya po inaasahan na magaganap ito sa kanya kasi sa tagal-tagal niya sa showbiz. Ngayon lang nangyari sa kanya to kung kailan na talagang super hype at sobrang daming supporters ni Raisa, no? Dito po bilang katambal nitong si Mr. Bimby Aquino Yap. So yun ang ating pag-uusapan. Ano nga ba yung nangyari, no? At bakit ganito yung naging reaksyon ni Miss Raisa May. So bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Eto na, let's talk about this one. Dahil meron po kasing malaking plot twist na naganap sa Hong Kong. Ang dami pong mga nagkakalat na mga videos at mga behind the scene videos, photos na nagaganap ngayon dito po kay Raisa May sa Hong Kong, kung saan hindi inaasahan ang hype at pagdagsa ng OFW matapos ang isang buong linggong nakakapagod na live tapings at segments sa noontime show na Eat Bulaga na pagdesisyonan ng tinaguriang aling maliit na paborito ng bayan na si Raisa May Dizon na maglaan ng oras para sa isang well-deserved family getaway kasama ang kanyang mami Risa at ang kanyang kapatid. Lumipad sila patungong Hong Kong kasama ng kanyang kapatid at si Mami Risa para sa isang simpleng bakasyon, no? Pamimili at paglipas ng kalidad na oras ng malayo sa ingay ng Philippine Showbiz Studio Lights. Subalit, ang sanay na tahimik at relaxation focus na bakasyon ay mabilis na nag-turn into unscripted blockbuster like fan meet event mula sa airport pagkababa ng eroplano hanggang sa pagsakay nila sa sikat na Hong Kong MTR or train system at maging mga mataong lansangan sa Tsim Sha Tsui at Mong Kok. Hindi magkandamayaw ang ating mga kababayan doon na mga overseas Filipino workers or OFW sa pagtawag sa kanyang pangalan. Ayun po sa mga viral clips na mabilis na kumalat sa TikTok, Facebook Reels at X formerly Twitter, gulat na gulat si Raisa May at ang kanyang pamilya. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglakbay si Raisa sa ibang bansa. Nakapag-travel na siya dati sa iba't ibang destinasyon bilang child star. Subalit, ngayon lang nangyari ang ganitong katinding pagdagsa at hysteria mula sa mga Pinoy abroad, which means na dati nagpupunta siya sa mga iba't ibang lugar kasi sa mga vlogs po nila ng mami niya, kapag po dun sa kanilang channel po sa Facebook and YouTube. Ngayon kasi sa YouTube na sila parang active na po sila ulit, no? Pagkatapos ng kanyang collaboration with Miss Catherine Gonzaga is talagang na siya nag-active na rin siya sa YouTube, pero talagang lahat po ng mga kaganapan pinopost niya sa kanyang Instagram tsaka sa kanyang Facebook. So nakita natin doon na naglalakbay siya kung saan nagta-travel sila kasama ng family niya, pero hindi po ganun katindi ang pagdumog sa kanya. Although may mga nag-hi hello, pero ibang klase yung ngayon. Yun yung ikinagulat niya, 'di ba? Yun yung ikina-shock niya. Although kahit naman sino sigurong artista ay nag-expect ka ng ganun, pero this time around dito lang nangyari yun kung kailan sobrang hype na hype at sobra po yung pagkilala sa kanila bilang sila po ay love team nga or magkasama or nagmamabutihan ni Mr. Bimby. Ito po mismo yung influence ng Maybe Tandem, 'di ba? Ito yung influence na siya po ay nai-partner at nakita yung magandang chemistry nila nito pong si Mr. Bimby. Kaya mga nagpapakalat dyan na ginagamit, hindi po, win-win situation po sila. Kung ano man po yung supportang natatanggap nila from different kinds of people, yun po ay pinaghirapan nila dahil sa pagiging genuine at sincere po na pinapakita nila sa publiko. Kaya hindi lang siya simpleng pagpapapicture, buong MTR train car ang naghihiyawan. Ang bawat sulok ng Hong Kong kung saan naroon si Raisa May ay nagmukhang instant mall show. Proof lang na iba ang kapit ng Maybe chemistry sa puso ng mga Pinoy worldwide.
Ito na yung tinatawag na maybe effect. So bakit nga ba ganun katindi yung impact ng tambalang Raisa at nito pong si Bimbi Aquino? Bakit nga ba biglang sumabog ang katanyagan ni Raisa May sa punto ng kanyang karera? Ang sagot kasi is ng mga observers at online netizen ay nag-iisang salitang lamang, maybe. Ang tambalan ni na Raisa May at Bimbi na sumikat bilang co-star sa Eat Bulaga na nag-evolve mula sa pagiging nag-evolve kasi sila sa pagiging cute at kulitan papunta sa isang ganap at certified love team na nagbigay ng walang kapantay na kilig sa mga manonood. Kaya yung kanilang on-screen at off-screen dynamics ay may kakaiba talagang timpla, 'di ba? At nakita ng buong bansa ang paglaki ng dalawa sa pananghalian, yung transition nila, 'di ba? At the same time yung kanilang unscripted and organic chemistry, daw walang pilit na acting. Ang palitan nila ng mga asaran, hiritan at malambing na titigan sa Itbulaga, yun yung nagpakita ng tunay na lalim ng kanilang pinagsamahan. And syempre yung kanilang comfort and kilig combo sa gitna ng mga pampolitikong ingay at pang-araw-araw na stress sa buhay, ang maybe ang nagsilbing dopamine boost para sa milyong-milyong Pinoy, lalo na ang mga OFW na naghahanap ng ligaya mula sa tahanan. Kaya naman yung Hong Kong Chronicle sa pagsabog ng hype sa MTR, sa lansangan, sa mga bidyong nagtrend sa TikTok na nakakuha ng milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang oras, makikita ang kakaibang eksena sa loob ng Hong Kong. Karaniwang tahimik at disiplinado ang biyahe sa MTR, ngunit nang makilala ng mga Pinoy OFW si Raisa May habang kasama nila sa kanyang kapatid na si Mami Risa, napuno ang tren ng hiyawan, palakpakan at sigawan ng Raisa, we love you at kumusta si Bimbi. So ganun po yung mga yun yung mga narinig niya na nakita naman natin yung naging itsura at naging reaction po ni Raisa. Hindi rin magkandamayaw ang mga tao sa pagkuha ng mga larawan at video sa kabila ng mga siksikan, nananatiling napakagalang, nakangiti at sobrang accommodating si Raisa May. Nagpa-picture siya sa mga kababayan natin, nagpasalamat at nagbigay ng mainit na kumusta sa mga bayaning OFW. At ayon sa mga netizen na nakakita ng personal, sobrang bait ni Raisa. Akala namin magtatago o maiilang lang kasi pamilya ang kasama at bakasyon. Pero sobrang appreciative siya sa mga Pinoy dito sa Hong Kong. Ramdam mo na mahal din niya ang mga nagmamahal sa kanila ni Bimbi. So yun yung mga comments dun sa comment section. And of course, meron silang distansya at evolution. Bakit ngayon lang nangyari to sa kanyang travel? Kasi kung babalikan ng kasaysayan ng mga biyahe ni Raisa May Dizon, nakapunta na siya sa iba't ibang bansa noong siya'y bata pa, mula pa sa Asia hanggang sa iba pang malalayong destinasyon. So balit, bakit ngayon lang nagkaroon ng ganitong katinding pagdagsa or fan hysteria? May tatlong pangunahing dahilan para dito: Gen Z glow up at main character energy, 'di ba? Si Raisa May kasi ay hindi na lang bata na parang pag sinabi mong sumayaw, sasayaw. Pag sinabi mong kumanta, kakanta, 'di ba? So ibang klase yung kanilang naging kumbaga is transition, 'di ba? Kaya naman ang kwentong maybe sa huli, ang simpleng bakasyon na ito kasama si Mami Risa at ang kanyang kapatid ay naging isang makasaysayang milestone sa buhay ni Raisa May Dizon. Ipinakita lamang nito na ang pagmamahal ng mga Pinoy ay walang pinipiling lugar mula sa MTR ng Hong Kong hanggang sa pinakadulong sulok ng mundo. Ang alindog at humility at kilig ng maybe fan ay magpapatuloy na magbigay ng ngiti at saya, Kaya naman deserve ni Raisa May ang lahat ng pagmamahal na ito, mula sa pagiging aling maliit na nagbigay saya sa ating mga tanghalian hanggang sa pagiging ganap na empowered at minamahal na Gen Z icon. Layag na layag ang karera at ang puso ng bayan para kay Raisa May. So yun, 'di ba? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.